palakpak ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na hallelujah! Come on, shout hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Pwede bang pakilakas na konti ang mic? Praise. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. Sabihin mo nga sa kabila, ako'y nagagalak ulit at nakasama din kita. Lahat nga po na masaya sa araw na ito ay pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. Praise God. And let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpakan natin si Lord. At ating ding ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! And I'm not extreme. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan mo ng malakas ang ating Panginoon. There's power in declaration. So magsasabi na lang din tayo, magsabi na tayo ng mga bagay na gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Amen? Sa ating second service, ang ating series for the whole month ay pinamagatan nating Joy. Sabihin mo sa iyong katabi, Joy. Sabihin mo sa iyong katabi, Joy, Joy, Joy. Deep down in my heart. Praise God. Joy. Tingnan mo ang katabi mo kung masaya. Masaya po ba? Nakangiti po ba? O mukhang pinagsakloban ng langit at ng lupa? Yan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is joy. And God's purpose kung bakit natin to gusto ng Panginoon na ito'y ating mapag-aralan upang ang bawat isa sa atin ay makaranas ng tunay na kaligayahan. Amen? Sino po sa inyo dito gusto niyang maging masaya? Sino po sa inyo dito gusto niya araw-araw na siya'y maging masaya? Diba yung inawit po natin kanina? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Okay? So ito po yung araw na to ay ginawa ng Diyos hindi para ikaw ay maging malungkot. Hindi para ikaw ay magmukmok. Hindi para ikaw ay mamumblema. Itong araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay maging masaya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, narinig mo ba yun? Sabihin mo sa iyong katabi, pakita nga ng masaya. Tingnan nga mga masaya. Okay, ngayon pong umagang ito, ating pong pag-ausapan at pag-aaralan ang pinamagatan ko pong What Joy Can Do. Ano ba ang magagawa ng joy sa buhay mo? Hindi po si Joy ha, baka may naiisip kayong taong Joy. Sinong Joy ang pangalan dito? Anong magagawa ni Joy sa buhay mo? Alam niyo po, Pastor, yung Joy ang sumira ng pamilya namin. Yung Joy na yan. Iba yon, pangalan yon. Pag-uusapan natin ngayon, ano ang magagawa ng kagalakan sa buhay mo? What joy can do? In Psalms chapter 92 verse 4, ang sabi dito, Fear you, O Lord, have made me glad by your work. At the works of your hand, I sing for joy. Diba? Sabi niya dito, O Lord, have made me glad by your work. Laging gumagawa ang Diyos ng mabubuting bagay para tayo ay maging masaya. Amen? And ito dapat yung maging initial response natin sa kabutihan ng Panginoon, ang maging masaya. Kung tutusin, kung marami ka mang dahilan para maging malungkot, ang katotohanan, mas marami kang dahilan para maging masaya. Uulitin ko, mas marami kang dahilan para maging masaya.
Uulitin ko ulit, mas maraming dahilan para maging masaya ka. Uulitin ko ulit, mas maraming dahilan para maging masaya ka. Kaya huwag mong hahayaan na ang minuto at oras ng buhay mo ay masasadlak sa kalungkutan. Amen? Kasi napakalaki ng magagawa ng joy sa ating mga puso. Sa oras na ito, may 4 na bagay po akong i-share sa inyo. Although marami pang magagawa ang joy, pero ito yung pinaka-main na magagawa ng joy sa ating buhay na pwede nating may apply. Pwede nating maghamit sa pang-araw-araw nating buhay. Handa na ba tayo? Sino po sa inyo itong handa na? Itaas po yung kamay, yung isa pang kamay at pumalakpak sa ating Panginoon. Praise God. What joy can do? Number 1, it will give us passion on what we are doing. Ulitin ko ha. It will give us passion on what we are doing. Kapag may joy ka, mas lalo mong pag-iigihin or gagalingan sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Mapapansin mo sa iyong sarili, dahil masaya ka sa ginagawa mo, mas nagiging passionate ka. Amen? Amen po ba? Alam niyo po yung mga professionals na doktor, professional na engineer, o anumang mga profession nila, kapag may joy sila sa kanilang ginagawa, nagiging very passionate sila na gawin yung kanilang trabaho, na gawin yung kanilang tungkulin. Kapag wala kang joy, alam sa totoo lamang, kapag wala kang joy sa iyong ginagawa, yung passion mo nawawala. Tignan niyo, pansinin ninyo. Kapag may joy ka, may passion kang magtrabaho. May passion kang mag-business. Pero once na nawala yung joy mo, yung pagtatrabaho mo, ginagawa mo na lamang para sa pera. Kapag ang pagtatrabaho mo, pag ninegosyo mo, ginagawa mo na lamang sa pera, ibig sabihin hindi ka nag-e-enjoy sa iyong ginagawa. Hindi ka na masaya para sa iyong ginagawa. Alam niyo, ang makakapagpatagal sa inyo, sa inyong ginagawa, ay walang iba, yung joy. Amen? Ang joy ang magbibigay sa atin ng passion para mas galingan pa natin, mas pag-igihan pa natin. Ang joy ang magbibigay sa atin ng passion. Pag sinabi kasing passion, masidhing pagpananabik or masidhing pagkilos. Okay? Kumbaga, you will do what it takes para lamang magawa yung bagay na yon. Para si Jesus Christ, passion of Christ. Diba? Ginawa ni Jesus Christ ang lahat para lamang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Hindi niya hinayaang may maging hadlang. Amen? Yan ang magagawa ng joy sa ating buhay. It will give us passion on what we are doing. Kung ikaw ay pastor, kapag may joy ka, mas magiging passionate kang mag-win ng soul. Kung ikaw ay A-group leader, kapag may joy ka, mas magiging passionate kang mag-win ng mga soul. Bakit nawawalan ka ng ganang mag-win ng soul? Bakit nawawalan ka ng ganang mag-share ng Word of God? Kasi walang joy. You are doing it as an obligation of a Christian. You are doing it as an obligation of being a pastor. Diba? Walang joy eh. Pero kapag may joy ka sa iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, magiging passionate ka. Gagawin mo ang lahat para may mawin kang soul. Kasi masaya ka. Amen? Amen po ba? Kapag may joy ka sa iyong ginagawa, magiging passionate ka sa iyong trabaho. Diba? Mas ginagalingan mo. Hindi ka papayag na ikaw ay maging buntot. Kasi pinangako ng Panginoon, gagawin niya tayong ulo. Amen? Kasi may joy ka. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na gumagawa ka na may joy. Amen? Amen ba? Sino po sa inyo ditong nautusan na ng magulang habang gumagawa, umiiyak? Naranasan niyo ba yun? Amin, lagi na lang ako maghuhugas. Ayaw maghuhugas. Pero yung taong may joy, kapag naghuhugas,
I've got joy, joy in my heart. Di ba? Yan, talagang hugas, talagang yung sebo talagang aayusin niya. Hindi pepe, tapos pupunasan pa, as in tuyong-tuyo. Bakit? Masaya siya sa kanyang ginagawa eh. Kaya ginagalingan niya, even yung simpleng bagay, ginagalingan niya kasi masaya siya. Nagiging passionate siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi lang sa iisang parte ng kanyang buhay. Bakit? Masaya siya. Sabi doon sa ating binasa, O Lord, have made me glad by your work. Kasi ang Diyos patuloy na gumagawa ng mga bagay sa ating buhay para tayo maging masaya. Amen. Hayaan nating maging inspirasyon natin yung mga ginagawa ng Diyos sa atin sa bawat araw para tayo ay magkaroon ng kagalakan. Amen. At ang sabi pa nga dito sa ating binabasa, at the works of your hand, I sing for joy. Yung mapapakanta ka. Sino sa inyo dito? Naglilinis ng bahay na may joy. Ano ba yun? Ang dumi-dumi, mga anak ko naman, kalilinis ko pala. Di ba? Wala. Pero pag passionate ka sa paglilinis at may joy ka, ay nako, ang sarap magwalis. Di ba? Even yung mga sulok-sulok, kaya mong walisin. Di ba? Pero pag wala kang joy, wala kang passion, mawawala yung passion mo sa paglilinis, basta mahalaga nakapagwalis, okay na. Di ba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, if you have joy, it will give us passion on what we are doing. Pag-aaral na lang natin. Mga kabataan, hindi pala natin, inyo lang. Hindi na ako nag-aaral. Gusto ko mag-aaral. Okay? Ito, kayong mga kabataan. Kapag may joy kayo sa pag-aaral, magiging passionate kayo sa bawat subject na meron kayo. Hindi siya magiging parang burden sa inyo. Hindi siya parang magiging kabigatan para sa inyo. Bakit may joy ka eh? Uy, science. Sige, gagalingan ko. Sayang pag-aralan ng science. Asayang pag-aralan ng math. Ba, gagalingan ko. Magkamali man ako, okay lang. Basta may joy ako na ginagawa ito. Alam mo, sometimes you don't need to be perfect. Pagdating sa mga ginagawa mo, ang mahalaga lamang, may joy ka. At passionate ka sa iyong ginagawa. It doesn't mean naman na passionate ka, perfect ka eh. Ang mahalaga, pag passionate ka, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may mga hadlang, gagawin mo pa rin. Bakit? May joy ka. Amen? Amen? Nagigets po ba natin? What joy can do in our life? It will give us passion on what we are doing. Number 2, it will make us consistent and progressive in what we do. Kapag may joy ka, magiging consistent ka, at the same time, magiging progressive ka sa iyong mga ginagawa. Sino po sa inyo dito ang nasubukan ng mag-try ng sports na hindi fit sa kanya? Taas nga po ang kamay. Ayusin ko yung tanong ko. Sino po sa inyo dito ang nakapag-try ng sports na hindi naman fit sa kanya? For example, sino sa inyo itong naglaro ng badminton? Nakaranas na ba kayo maglaro ng badminton? Hanggang ngayon ba consistent yung ginagawang mag-badminton? Bakit? Wala eh. Hindi siya para sa akin hindi siya masyadong enjoyable. Sa iba, enjoyable. Di ba? Pero sa akin parang hindi eh. Ano ba yung uso ngayon na parang badminton at tennis din? Pickleball. Di ba? Ping pong ball. Yan, pickleball. Di ba? Yan ang uso ngayon, pickleball. Bakit yung iba ayaw nun? Mas gusto pa rin yung tennis kasi wala silang joy doon. So, bakit yung mga athletes natin is nagiging consistent sila at the same time passionate. Nagiging consistent sila dun sa kanilang sports na kanilang pinili. Bakit? Kasi meron silang joy doon. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Kasi hindi mo gugustuhin gawin palagi ang isang bagay kung hindi ka masaya doon sa bagay na yun. Naunawaan ba natin? Ako, dami ko na try na sports. Pero hindi ko alam, bakit ayaw yata ng sports sa akin?
May alam naman ako ng konti sa basketball, pero hindi ako ganun ka-enjoyable pag nagbabasketball. May alam din naman ako sa badminton, sa table tennis, pero hindi ako ganun ka nag-e-enjoy. Parang nagiging ano lang siya, libangan. 'Di ba? Pero pansinin natin yung mga talagang enjoy sa mga ganyang laro. Ay nako, sa loob ng isang araw, hindi pa pwedeng hindi sila maglalaro. Tama ba? Very consistent sila na ginagawa yung bagay na yon. Bakit? They are enjoying doing it. If you are enjoying doing what you are doing, you will be consistent on it. Pagdating sa ating paglilingkod, tingin kayo sa akin lahat, bato-bato sa langit ang tamaan ay Palaguna. Hindi pa Batangas Palaguna. Okay? O makinig kayo mabuti dito. Sa ating paglilingkod, are you enjoying serving God? Ulitin ko ha. Are you enjoying serving God? Prove it in your consistency. Gets? Prove it in your consistency. Kasi, kung hindi ka nagiging consistent sa iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, it means you are not enjoying it. Take note, hindi lang consistent, kundi progressive. Pwede kasing consistent ka, pero wala namang progress. Kaya nga sabi ko dito, it will make us consistent and progressive. Pwede kasing consistent ka, pero wala namang progress. Bakit walang progress? Walang joy. Amen? Walang joy. One reason kung bakit di tayo nagiging consistent sa ating mga ginagawa dahil hindi tayo masaya sa ating ginagawa. Tama ba? Yan ang isa sa dahilan. Kaya hindi ka nagiging consistent, hindi ka masaya. For example, as an A group leader, bakit hindi ka nagiging consistent na i-meet ang iyong mga alaga every week, every day? Kasi, aminin nyo man sa hindi, there's something na hindi ka ganun kasaya na makasama sila. As a pastor, as a leader, bakit hindi ka nagiging consistent sa ginagawa mong pag-aalaga, pagtuturo, or anything? Kasi aminin man natin sa hindi ka ganun kasaya doing it. Pero once na meron kang joy doing the things, you will be consistent, at the same time, you will be progressive. Makikita mo ang resulta. Na almost araw-araw mo silang pinupuntahan, almost linggo-linggo, twice a week mo silang namimit, twice a week mo silang nakikita. At nakikita mo, may progress. Lumalago sila, napapalapit sila sa iyo, dumadami sila. Kapag may joy tayo, gugustuhin nating gawin palagi ang ating ginagawa. Amen? Amen ba? At any cost, gagawin mo talaga yan. Makikita natin ang progress natin without any pressure dahil we are enjoying what we are doing. Ano yung progress? Sometimes hindi siya masyadong, hindi siya noticeable. Pero magugulat ka na lang na, talaga? Ito na yung resulta ng ginagawa ko? Diba? Hindi siya masyadong noticeable. Pero makikita mo, may resulta pala. Bakit? You're enjoying Sometimes, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan mayat maya tingnan yung iyong progress. Kasi, yung progress mo, automatic na yan lalabas sa iyo. Bakit? Kasi, you are enjoying it. Diba? Sa totoo lang, June 1, nag-start akong maglakad ng maglakad. Tigil lang nitong nagbabagyo. Okay? Start akong maglakad ng maglakad. Dati, kapag naglakad ako, yung aking balakang, sumasakit. Ang sakit. Lalo pagka ang lalakarin mo, yung pataas, ang sakit. Pero, sa loob ng almost 2 weeks kong paglalakad, nagka-cardio po ako that time. Tinuruan ako ni Pastor Melvin na maglakad. Dati po kasi gumagapang lang ako. Ngayon lumalakad na. Joke lang. Tinuruan niya po ako mag-cardio. Yan, lakad po akong lakad. Out of nowhere,
after 2 weeks, 3 weeks, napansin ko, bakit di na sumasakit ang balakang ko? Ibig sabihin may progress. Then, nung nagtimbang ako, bakit bumababa yung aking weight? Sabi ko, hindi ko siya binabantayan. Hindi araw-araw ako nagbabantay na, timbang ako. Next, timbang. Hindi. Weekly. Ngayon nga, di pa ako nakapagtimbang ulit eh. Pero parang nakakatakot magtimbang ngayon. Dalawang linggong bumabagyo eh. Pero nakita ko yung progress. Automatically, na hindi ako, kumbaga, yung progress na yon, dahil you're enjoying doing it. Naalala ko nga, kahit umuulan, naglalakad kami. Sabi ko, naalala ko, naglakad kami ni Topper doon sa Baywalk. Nag-ikot kami, umuulan. Tapos doon sa may taas ng sa may convention, umuulan nun. Tapos nung bumalik kami, tuyo na kami. Bakit nawala yung ulan? Nakikita ko yung progress. Bakit? Kasi you are enjoying it. Kapag ka nag-enjoy mong isang bagay na ginagawa mo, hindi ka lang basta nagiging consistent, makikita mo yung progress. Nagigets ba natin? Yan ang magagawa ng joy. Kaya kung gusto mo na maging consistent and progressive sa mga goals in life mo, lagyan mo siya ng joy. Naunawaan? Lagyan mo siya ng joy. If you are progressive and if you have joy, yung progress mo, madali mong makikita. Na hindi mo kailangang pantayan palagi. Amen? Kaya, sabi mo sa iyong katabi, magkaroon ka naman ng joy. Amen? Kasi hindi sapat na may goal. Hindi sapat na may goal. Kailangang may joy. Amen? Ang goal na walang joy ay hindi mo kailanman maaabot. Kanina pinag-usapan po namin kaninang umaga, sa mga hindi nakapanood at nakarating kaninang umaga. Ang pinag-usapan po namin is all about, ano pinag-usapan natin kaninang umaga? Prepare yourself for success. Napakahalaga po na dapat nagiging prepare tayo sa ating success. We need to prepare our mind, our heart, and our hands. Okay? Kasi kapag hindi ka prepare, hindi mo mararating yung goal mo. At isang paraan para ma-prepare mo ang sarili mo sa katagumpayan, dapat meron kang joy. Sabihin natin lahat, joy. Amen? Kasi kung wala kang joy, hindi ka magiging consistent sa yung ginagawa. Alam niyo po, consistency is the key. One of the key to success. Lahat po ng naging matagumpay na mga negosyante, mga athletes, even mga lingkod ng Diyos, ang isa sa kanilang naging susi para maging successful in life is consistency. Bukod sa discipline, consistency. Kahit walang bumibili, consistent pa rin. Kahit dadalwa ang nakikinig, consistent pa rin nagtuturo. Ganon pa rin yung kanyang power sa pagtuturo. Ganon pa rin yung kanyang energy sa pagtuturo. Kahit iisa lamang yung kanyang EAA group, consistent pa rin. That is a key, one of the key to success. Consistency. And mangyayari lamang yung consistency, balikan natin sinabi ko kanina, kung meron kang joy. Sabi mo sa iyong katabi, meron ka bang joy? Pangatlo, na magagawa ng joy sa ating buhay, pakibasa, 1, 2, 3, go! Pwede bang sabay-sabay naman natin basahin? 1, 2, 3, go! It will motivate us to finish what we started. Alam mo, ang daling magsimula. Pero tapusin yung iyong sinimula ng hirap. Tama? Kapag may joy ka, mas magiging madali para sa iyong tapusin ang iyong sinimulan. Ang simula ng isang bagay ay isang magandang hakbang para maabot natin ang tagumpay. Ngunit ang kagalakan na magbibigay sa atin ng eagerness na tapusin ito. Nagigets ba natin? Yung mag-first step ka is a good thing.
Okay? Yung simulan mo isang bagay para maabot mo yung goal mo, para maging matagumpay, isang napakagandang hakbang yan. Pero hindi natatapos yan dyan. Kasi kailangan mong tapusin yan. Nagigets ba natin? At mangyayari lamang yun na matatapos mo yun kapag meron kang joy. Aminin nyo man sa hindi, maraming pagkakataon sa buhay ninyo na may sinimulan ka na hindi mo tinapos. Tama? Tama ba? May mga desisyon ka, plano sa buhay na sinimulan mo pero hindi mo tinapos. Yung talagang enjoy na enjoy ka sa simula. Oo, okay, grabe. Pero nung nawala na yung joy mo, ayaw mo nang tapusin. Wag na lang, tatawad ako. Tawa naman ba natin? Kasi yung joy, ang mag-i-enable sa iyo para tapusin kung ano ang sinimulan mo. Ayun, sometimes tayo, tingin sa akin lahat, sometimes tayo, magaling lang lagi tayo sa simula. Yung ang dami nating nasimulan pero wala tayong natapos na isa. Na-experience nyo ba yun sa inyong buhay? Yung ang dami mong nasimulan pero wala kang natapos. For example, nanay ka, nagsimula ka ng magsaing, magluto, magmamalansya, maglinis ng bahay, pero nung inassess mo yung buong araw mo, ba't parang wala akong natapos? Ba't ang dami pa ring labahin? Ba't hindi na luto yung dapat iluto? Bakit? Kasi sometimes wala na tayong joy. Naunawa ba natin? Kasi yung joy, it will motivate us to finish what we started. Maraming plano ang di natapos at napangyari dahil nawalan ng kagalakan. Nawala ang ating kagalakan. Totoo yun. Alam mo sa simula na, aminin man natin sa hindi. Tingin sa akin lahat. Aminin man natin sa hindi. Nasa simula talaga yung kagalakan. Pero it is your choice kung papanitilihin mo yung kagalakan na yan. It is your choice. Kasi sometimes talaga nakakatamad na eh. Di ba? Nakakatamad na rin eh. Nawala na yung joy mo eh. Nag-gets ba natin? Nakakatamad ng gawin. Wala na yung joy mong gawin yung isang bagay na yun. Kaya, hindi mo na tinapos. May sinimulan ka pero hindi mo tinapos. Guys, ito yung magagawa ng joy sa buhay mo. Ito yung magagawa ng joy sa buhay mo. Kaya napakahalaga na maunawaan natin itong joy na ito. Huwag natin itong hahayaang mawala sa ating buhay. Huwag nating hahayaan na itong joy na ito ay, kumbaga, mapalagpas natin. Bakit? Kasi ang joy na meron tayo, it will motivate us to finish what we started. Amen? Gusto mong may matapos? Gusto mong may matapos? Gusto mong may matapos? Gusto mong maabot yung iyong goal? Kasi sometimes sa atin, ang gaganda ng goal natin, pero hindi natin natatapos. Kasi hindi natin sinisimulan. Sinimulan natin pero hindi natin tinatapos. Bakit? Nawala si Joy. Nagigets ba natin? Naunawaan ba natin? Kaya mahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito. Sabi mo nga sa iyong katabi, pagkaroon ka ng joy. Sabi mo sa iyong katabi, panatilihin mo ang iyong joy. And lastly, number 4, ang pinakamahalaga sa lahat. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. Will strengthen us in our trials and problem in life. Kapag may joy ka, kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, napapalakas ka nito. Ano yung sabi po sa aklat ng James chapter 1 verse 2 up to 3? Consider it pure joy,
my brothers and sister, whenever you face trials of many kinds. Ang dami, no? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Pero yun, sabi daw, kapag ka nakakaranas ka ng trials in life, consider it pure joy. Parang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, sinasabi sa atin ni James, na kailangang maging masaya tayo kahit nakakaranas tayo ng problema. Amen? Kasi napakahalaga na maunawaan natin to. Kapag may joy ka, kahit may problema ka, may joy ka. Hindi halata sa taong may joy na siya ay may problema. Alam niyo yung joy na sinasabi ko, ito yung joy na galing kay Lord. Hindi ito yung joy na na in denial or denial pala. Okay? Ito yung joy na hindi, okay lang ako. Hindi ganon. Ito yung joy na talagang okay ka. Hindi okay ka lang. Okay? Masaya ka ba? Oo, masaya ako. Yung kaya mong sabihin na although there are many trials in life, although there are many problems in life, still, you've got joy. Amen? Nagigets ba natin? Yan yung maghagawa ng joy sa ating buhay. Mas papalakasin pa tayo nito sa ating mga problema. Mas papalakasin tayo nito na harapin ang ating mga problema. Bakit? May joy ka. Naunawaan? Nagigets ba natin? Kaya guys, napakahalaga na huwag mong hahayaan na mawala sa iyo ang joy. Pero niyo yung mga taong walang joy. Pag may problema, wala na. Problemado na. Yung 12 years old ka pa lamang, mukha ka ng 35 years old. Diba? Tira niyo yung katabi ninyo. Medyo matanda na yan, pero mukhang 10 years old lang yan. Diba? Mukhang 10 years old yan. Bakit? May joy siya eh. Diba? May joy siya. Alam ninyo, kapag masiyahin ka, bumabata ka ng 20 years. Kaya kung 20 years old ka, yan, nagmumukha kang fetus. Hindi, joke lang. Bumabata daw ng 20 years eh. Diba? Kung ako ay 30 years old, nagiging 10 years old lang ako. Kunwari lang, kung 30 years old lang ako. Nakakabata yan. Pero yung mga walang joy, ay nako, halatang may problema yan. Kaya yung mga asawang lalaki, kapag ang inyong misis ay walang joy, alam niyo yan, walang pera yan. Gets natin? Kaya, ito ang magagawa ng joy sa ating mga buhay. Naunawaan natin? Kaya, huwag nating hayaang mawala sa atin ang joy na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Lahat nga po ng may joy sa kanyang puso ay pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Yung makita sa iyong palakpak na masaya ka talaga. Come on, sige. Makita sa iyong palakpak na masaya ka. There are many reasons na ginawa ang Diyos para maging masaya ka. Sabi sa ating binasa, for you, O Lord, have made me glad by your works. At the works of your hands, I sing for joy. There are many reasons for us to celebrate, to rejoice. Let's bow down our heads and let's close our eyes. Father God, we thank you for reminding us na itong joy na ibinigay niyo po sa amin, ito po yung joy na everlasting. Na kaya po naming maging masaya anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Salamat sa joy na nagbibigay sa amin ng passion,
Salamat sa joy na ibinibigay niyo po sa amin, na nagiging consistent po kami at progressive sa aming mga ginagawa. At the same time, salamat sa joy na ibinigay niyo po sa amin. Kaya po kami namo-motivate na tapusin ang bawat sinimulan namin. At higit sa lahat, Father God, salamat sa joy na patuloy na nagpapalakas sa amin sa mga panahon na kami po'y nanghihina, na kami po'y maraming problema. Thank you for that joy, for that everlasting joy, for that unspeakable joy. Thank you, Father God. Hayaan mo ang joy na ito'y manatili po sa amin, especially sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nang sa ganon, makita po namin ang result ng aming mga ginagawa. Maraming pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. Manatili po sa amin ang kagalakan na nagmumula po sa iyo. In Jesus' name, Amen. Praise God! Pumalakpak nga po lahat ng masaya! At tayo po ay darako po sa atin pong gawain ng tithes and offering. Ayan, so every Sunday na po natin napapakinggan sa first service and sa second services, ano po, na ang atin pong tithes, ito po ay dinadala natin. Tayo mismo nagdadala sa bahay panambahan ng ating Panginoon at hinuhulog po natin dyan sa box. Amen. At yun po ay nakasulat po, mababasa po natin sa Malakay chapter 3 verse 10. Para ano daw, bakit natin kailangang dalhin ng ating mga 10%, ang ating mga tithes, para nang sa ganon, matugunan po ang lahat ng pangangailangan ng simbahan ng ating Diyos. Amen. Kung kayo po ay nagagalak na makiisa sa atin pong mga purchases ng ating mga gamit para po sa ating simbahan, ay dyan po napupunta ang ating mga tithes and offerings. Amen po. And ang offering naman po, this is an expression of our love to God. And always remember po na ang pagbibigay ng tithes ay banal po sa Diyos. Amen. Our God is a holy God, so our tithes is also holy sa Panginoon. Amen. Pag sinabi pong holy, dapat wala ng ano yan, no ifs, no buts, wala ng pero, kasi, okay? Non-negotiable po yan sa ating Panginoon. Amen po. At sa ating pong pagbibigay ng ating offering, dito pa lamang po tayo magkakaloob sa Kanya ng ating tinatawag na handog. Na mula po sa ating puso, kung gaano tayo ka-grateful sa ating Panginoon. Sa buong linggo na ipinagkatiwala niya, ipinagkaloob niya po sa atin, na blines po niya tayo, nararapat lamang po na ating handugan ng ating Panginoon na ating mga tithes and offering. Amen po ba? At ang offering po, mababasa po natin niya sa Lucas chapter 6 verse 38. So kung handa na po ang bawat isa, hawakan niyo po ang inyong mga envelope at tayo po ay mananalangin. Let's all close our eyes and bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa oras po ng gawain ng tithes and offering in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na makakabahagi, Father God, sa gawain pong ito in Jesus' name. And even, Father God, sa lahat ng nandito, kami po ay nagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa. Hayaan niyo po ng pagpapala niyo ang siyang patuloy na maranasan po ng bawat isa in the mighty name of Jesus. Ang protection po ninyo sa lahat po ng mga blessings na nare-receive po namin at sa buhay po ng bawat isa at ng kanilang mga pamilya ay naroon po na patuloy po naming maranasan upang nang sa gayon patuloy po kami na makabahagi sa gawain po ng pagbibigay in the mighty name of Jesus. At sa araw pong ito, lahat ng malilikom, Father God, ito ay magamit lamang sa lalo pang ikalalago, ikalalawak na yung gawain dito po sa probinsya ng La Union, specifically dito po sa San Fernando in the mighty name of Jesus. Mas marami pa po ang maaabot ng iyong mga salita magkakaroon ng pananampalataya sa inyo in Jesus' name. Maraming po salamat, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ibinibigay po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Malaya na po tayo magkaloob. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, a smile on your face. Give us the
Praise God, sa oras na to, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So ating pong iunat ang ating mga kamay sa mga elemento natin gagamitin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na magpapartake po kami ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugot na iyong katawan na receive ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Tinapay ng buhay, kanin Diyos, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin Diyos, makisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang tumanap upang ikaw ay iligtas. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Praise God. Kung meron ng lahat, itaas po natin ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo na iyong katawan. Sabihin natin kainin. Taas natin ating mga saro, sabihin natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabihin natin, amen. Praise God. Makakaupo na po muna ang lahat. Huwag na po kayong aalis. May kukuha po na inyong mga cup. Tayo po idara ko muna sa ating short announcement. Okay, announcement po. Every Wednesday, meron po tayong ginaganap na prayer meeting. So we're encouraging every one of us to attend our prayer meeting 6:30 to 8 o'clock. Then lahat po ng nasa Chosen and Step in Christ, meron po kayong practice mamaya ng sayaw. So nagkaroon po ng collab ang Step in and Chosen ngayon. So kung hindi man po this month, by next month, baka po makita po natin silang magsama-samang sumayaw para po sa ating Panginoon. And if you are interested in joining our Step in Christ and Chosen Ministry, ang ating pong dance ministry, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating pong mga chairman. Ang chairman po ng ating Step in Christ, si Sister Maylene, taas nga kamay. At ang ating chairman ng Chosen Ministry ay si Sister Jen, taas nga kamay. Yan. So, mag-ready na rin po yung mga ages 9 years old pababa. And magkakaroon na rin po kayo by next week ng practice naman po para sa mga bata. Kasi sasayaw na ulit kayong mga bata. Okay?
So, si ate na din naman, yan, si sister na din naman ng ating chairman sa ating Lord's Lamb. Taas ang kamay mo. Yan. Praise God. So, wala pa po tayong chairman para sa mga adult and senior na sasayaw. Baka may gusto magpresenta. Anyways, yan. So, yan. Bukas po may meeting ang mga pastors dito. Dito tayo. Karoon tayo dito ng meeting. So, pakibasa na lang ng announcement ko sa group chat natin para at least prepared kayo. And ang Youth Connect po natin ay na-postpone po ito sa kadahilanan na dahil sa bagyo. So marami pong mga adjustment na nangyari. So ipag-pray po natin, first Saturday ng September ay magkaroon po tayo ng magawa po natin ang ating Youth Connect. So, ngayon pa lamang po, i-prepare na po natin ang ating mga sarili. Kung may makakilala po kayo ng mga kabataang ages 10 years old hanggang 22 years old. Ulitin ko po, 10 to 22 years old. Yan. Iniimbitahan po natin sila na dumalo sa ating Youth Connect sa first Saturday of September. Okay po ba yon? Yan. So, I hope na tayo po ay makapag-invite ng maraming kabataan at mailapit po natin sila sa Panginoon. Kasi po, ang katotohanan, hindi po lahat ng kabataan ay pag-asa ng bayan. Okay? Hindi po lahat ng kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang kabataang may takot lamang kay Lord ang tunay na pag-asa ng bayan. Amen? Kaya hayaan po natin silang mailapit natin sa Panginoon nang sa gayon, magkaroon po sila ng tunay na banal na takot sa ating Panginoon. Amen? Sino po sa inyo itong may joy? Kaya sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Lahat po ba tayo ay may joy na? Amen! Amen. Lahat po ng may joy na, pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon?
sa kaunawaan, Father God, kung ano po yung magagawa ng joy sa amin pong mga buhay, O God. Maraming salamat po for that joy. In Jesus' name, we pray, Lord, na patuloy niyo pong panatilihin sa amin, Lord, sa buhay po namin, yung joy, Father God, na nagmumula lamang sa inyo. Nang sa ganun, Father God, sa lahat po ng aming gagawin ay makikitaan po ng resulta, magandang resulta sa aming mga buhay. Maraming salamat muli, Father God. We pray that this joy, Father God, ay manatili po sa aming mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, as we depart from this place, Lord, we pray na kaligtasan po, pag-iingat po ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin pong pag-uwi, sa amin pong daraanan, sa amin pong mga sasakyan, Father God. In Jesus' name, kung paano pong iningatan niyo po ang bawat isa sa amin pong pag-uwi, Father God, gayon din po sa aming pag-uwi. Father God, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay. Maging ang buong linggo na ito, Lord, we pray na patuloy po namin maranasan ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay at manatili po kami sa inyong presensya sa lahat po ng aming gagawin. In Jesus' name, in Jesus' name. Father God, muli sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, sa lahat po ng aming gagawin. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay, patuloy na tumulong sa aming pagdesisyon, sa bawat hakbang na gagawin po namin sa araw-araw, Father God. Patuloy po na bumuhos po ang inyong biyaya sa aming mga buhay, Father God. Nang sa gayon, hindi po ang aming kalakasan, hindi po ang aming kakayanan, Father God, ang magbunga po sa lahat ng gagawin namin, kundi ang biyaya lamang po ninyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tas natin ating mga kamay. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipis ng banal na Espiritu sa ating ngayong bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na taglay-taglay ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.